Hello there, Virgo sign. Welcome to your monthly reading. Virgo, this reading is for the month of November. Virgo love reading. Sun, Moon, Rising, Venus. Virgo, hindi lahat ng Virgo maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Virgo sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Virgo, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, huwag niyong panoorin. Check your other placements. Your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign. Especially your Moon sign dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. Okay? So, let's start. Virgo, I will going to pull an oracle card. This is a situation oracle card. Virgo, November, love reading. Sun, Moon, Rising, Venus. Virgo, love reading. Magnetic, unexplainable pull, can't resist. Virgo, you can't resist this magnetic connection na meron ka with this person na na-involve dito ngayon sa reading na to. So, what your person want to tell you? Possible. Virgo. I fear you leaving me behind. Feeling ko Virgo dito, parang gusto mo nang umalis sa relasyon na to, but yet, hindi mo nagagawa. Bakit? Kasi, mahal mo eh. Parang, gusto mo na, nawawalan ka na ng gana, nawawalan ka na ng happiness could be, pero hindi mo nagagawang umalis kasi nga you still feel the connection, unexplainable. So hindi mo maiintindihan bakit hindi ko siya kayang iwan, parang ganon. Let's see. Virgo. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. Virgo. Oh my God, Virgo. Virgo, parang ikaw yung may someone else dito. Check sa mga Virgo sign. Check Aries sign dahil baka maka-resonate kayo doon. So, baka may Aries sa chart ninyo. Check your placement. Baka may Aries sa chart ninyo. Okay. Check your placement, meaning check your moon sign, check your rising ascendant sign, and check your Venus sign. So, kung hindi nyo alam kung ano yon, check on the Google. Nandyan sa Google. I-type nyo lang yung inyong birthday, complete birthday, and together with the word moon sign. And then, i-search ninyo. So, may makikita kayo madaming mga website na pwedeng ipaliwanag kung ano yung moon sign ninyo, yung Venus sign ninyo. Kasi yung sun sign is already the birth sign ninyo. So, yung moon sign and the Venus sign. But the rising ascendant kasi, kailangan alam ninyo yung exactly time of date na pinanganak kayo and yung place of your birth. Example, pinanganak kayo sa hospital. So, saang lugar yung hospital na yon? Kung pinanganak kayo sa bahay, ano yung address na yon? So,
need to be the exact one. Hindi yung parang, siguro dito, eto na lang, parang ganun. Kasi, hindi nyo makukuha yung exact rising ascendant ninyo kung parang hula-hula nyo lang yung time of birth. Ano bang time yun? Alas 12 ng madaling araw. Sige, alas 12 na lang. Parang ganun. So, hindi dapat. Dapat meron talagang yung hour and the minutes, yung PM, AM, ganyan. So, kailangan kasi i-calculate yon to know kung ano talaga yung rising ascendant yun. Kasi pinaka-importante talaga yon sa lahat ng zodiac signs. Yung tatlo na yan. Yung, actually important naman lahat ng placements eh. Pero importante nyo talaga malaman yung inyong, yung moon sign tsaka rising ascendant. Yung sun sign yun naman yun na yung zodiac sign ninyo na normally, we all know, yung birth signs natin. So anyway, let's start the reading. For Virgo. Virgo, bakit ko nasabi na baka ikaw ang meron dito? Because Virgo, naiipit ka ngayon sa sitwasyon. And this is where you are right now. So, and yung person mo even, sinasabi niya sa'yo, nararamdaman niya na iniiwan mo na siya. So, gusto mo na siyang iwan, totoo. Pero, hindi mo nagagawa. Na hindi mo ma-explain kung bakit hindi mo siya nagagawang iwan. So, Virgo, hindi naman sabihin na Virgo to, okay? Like Virgo, si Virgo lang to. Pwedeng you are also dealing with the same Virgo, or pwedeng sa cross-watchers to. As I said, cross-watchers, pwedeng sa inyo to at hindi kay Virgo. Pero Virgo, if hindi nyo talaga maintindihan yung reading, maguguluhan kayo sa reading na parang nakakatawa, na parang malabo, hindi para sa inyo yung reading. Hindi kayo naka-resonate doon. Sa mga, ang makaka-resonate lang sa mga readings, okay, sa mga general readings, kasi this is a general para sa lahat to, sa mga maka-resonate. Ang pag malalaman nyo pag naka-resonate kayo sa reading is yung parang nai-imagine ninyo while watching the video, the reading, nai-imagine ninyo yung mga nangyayari na parang mistulang nandun kayo, and parang ramdam ninyo yung pain. Minsan naiiyak kayo sa reading, and kahit hindi pa nangyayari sa inyo, meaning that is already a guidance sa inyo na baka pwedeng mangyari to. So parang meron ng guidance. So, or baka nai-imagine ninyo while watching the video, listening to the readings, is like, na-imagine ninyo yung nangyari sa inyo dahil naka-resonate kayo, na-imagine ninyo at napapa-emotional kayo, meaning naka-resonate talaga kayo. So, there is a possibility kung bakit kayo nandito sa reading na to. So, hindi lahat ng nandito sa reading na to, nandito nanonood ng reading na to, naka-resonate na. So, kung magulo yung reading, hindi nyo naintindihan kahit ano pang, kahit siguro 10 beses nyo panoorin, hindi talaga to para sa inyo. Okay? Kasi may mga tao kasi na they don't understand. They laugh, mga bashers, it's okay. But anyway, let's continue. Kasi feeling ko, Virgo, somebody is offering you new beginning. Somebody parang, I think, naglalakas loob na bumalik sa'yo. So, feeling ko, etong person na to is boyfriend mo at merong kang past. And yung si past is bumabalik sa'yo. Parang naglalakas loob siya dahil siguro nagkaroon sa kanya ng mga realization, or baka ikaw din nagkakaroon sa'yo ng mga realizations dito na kailangan kong ayusin yung past ko, kailangan ko ayusin yung pamilya ko ba, pagsasama namin, kasi meron talagang bumabalik and gustong ayusin ang lahat. Okay? So, ito yung challenge mo ngayon. Sino yung pipiliin ko? Sorry. So, sino yung pipiliin ko sa kanyang dalawa? Hindi ko alam kung sino yung pipiliin ko. Parang naglalaro yung isipan mo. May mga options ka pagdating sa mga decisions mo. Kung ito yung gagawin niya, siya yung pipiliin ko. Kung ito yung gagawin niya, ito yung pipiliin ko. Parang mga ganun. Pero wala ka pa talagang total decision. Naguguluhan ka kung sino yung pipiliin ko.
Kasi nga, sabi nga dito, 'di ba, hindi mo siya mabitaw-bitawan, etong boyfriend mo, nang hindi mo alam kung bakit. So, saan ka dapat mag-focus ngayon? Mag-focus ka, I think, sa responsibility na meron kayo ng ex mo. Could be, maybe this is children, or mag-focus ka doon sa kung kanino ka nakakaramdam ng connection or nakakaramdam ng parang balance connection. So, let's clarify. Kasi as a point na sa totoo lang, may nakikita kasi ako ditong naka-move on ka na from this ex, you know, kaya lang bumalik siya, nakipag-usap siya sa'yo, bumalik siya, at parang as a point na on your part, wait, teka lang, parang gusto ko munang pag-isipan to, kasi nga meron ka ng someone, may boyfriend ka na. Ang problema lang kasi dito, itong ex mo, hindi pa pala siya naka-move on from you. Kumbaga, nagplano siguro to siya na bumalik talaga sa'yo. So, parang I don't know if this is unexpected na nangyari, na plinano niya to, nang hindi siya, parang bumalik siya sa'yo, nang hindi siya nag-consult sa'yo na bumalik na lang siya na pwede ba natin ayusin to? Pwede pa tayo magkabalikan? Parang ganon. Or ano man yung mga sinabi niya. And that time, meron ka ng boyfriend. So, dito ka mag-focus sa kung saan ka happy, kung saan ka feeling like balance yung buhay ko dito, or anything like that. Kasi sa past kasi, I think yung ex mo, I don't know kung ito yung ex mo or itong person na to who is involved here. I think nangako din to ata siya eh. I think itong bago. Nangako siya sa'yo ng new beginning talaga. And until now, kayo pa din ito. Kaya lang, nung bumalik kasi si ex, parang nagkaroon sa'yo ng mga realizations na, oo nga, parang kailangan kong ayusin yung buhay ko. Kailangan kong ayusin yung pamilya ko. Para siguro wala nang masabi yung family, yung mga kakilala, siguro parang ganyan. So, itong bago is really willing to offer you victory in life, is really attracted on you, is really willing to move forward towards with you, is really willing to offer you new beginning. But then, sa loob niyan, kasi ng relasyon ninyo, may mga judgment. So, may mga people, siguro na ayaw sa relasyon ninyo. I don't know if meron kayong age gap. So, parang, I think, through this, nawawalan ka ng pag-asa. And, may nakikita din kasi ako dito na parang napapansin to ng person mo. So, lalo na nung bumalik siya, bumalik yung ex mo, lalo kang nawalan ng pag-asa sa relasyon ninyo. Pero makikita natin ngayon kung bakit hindi mo siya kayang bitawan. Dahil itong person na to, nakikita mo din yung potential sa kanya pag magsama kayong dalawa. Nakita mo siguro yung effort niya para sa'yo, yung pagmamahal niya para sa'yo, kung gaano ka difference ng ex and this new, na siguro mas nagustuhan mo yung new, mas dito ka kinikilig, baka mas dito ka napamahal, baka dito mas komportable ka sa kanya, or mas maganda yung treatment niya sa'yo. Kaya hindi mo siya mabitaw-bitawan. Kaya nahihirapan mo siyang bitawan. Pero nakakapansin na to siya. Kaya nga sinabi niya, I feel you leaving me behind. Kaya parang nag-o-observe na din siya. Might be this person is waiting for you na mag-annul, mag-divorce, mag-totally like, mag-ano na siguro kayo, public ba or whatever. So, remember, Virgo cross-watchers, pwedeng kayo to, okay? Pero parang napapagod na siyang mag-antay, yet parang walang nangyayari. So, saan yung strength dito? Honestly, hindi mo alam kung saan ka huhugot ng lakas ng loob. Kasi ang gulo ng isipan mo ngayon.
Dahil nga sa hindi mo, parang mistulan na, siguro feeling ko, trinay mo na hindi siya kausapin eh. Itong bago. Trinay mo na siyang hindi kausapin. Kaya lang napapabalik ka sa kanya. Kasi, hindi siguro dala din ng konsensya. Pero dala din na hinahanap mo din siya. Kasi magnetic connection to eh. Might be you are, may soul connection kayong dalawa. Baka you are karmic. Could be possible. So, hindi mo alam kung saan kahugot ngayon ng lakas. Kasi, sobrang nai-stress ka. Sobrang, parang, ang gulo ng isipan. Parang you just really want to have some peace of mind. You just really want to have, like, parang, pagpahinga muna. Kasi, sumasakit na yung ulo ko. Parang ganyan. So, in the near future, may nakikita pa rin ako dito sa inyong dalawa ng new person mo. Dahan-dahan. Dahan-dahan kayong mawawasak nito. See? So, this story, Virgo, this is for you and the new person. Okay? So, kung mga umenter lang dito si past person. So, dahan-dahan kayong mawawasak nitong person na to. Kasi parang, kahit pa ganun pa man, Virgo, ipaparamdam niya pa din sa'yo yung pagmamahal niya. Alam mo ba, na ginagawa mo to, nasasaktan ka din. Kasi, parang, alam mo that you are betraying him or her, but then, you don't want to do that, but you have to. Kailangan kong parang magkaroon ng confident na gawin to, na masaktan siya, at iwan niya na lang ako. Kasi dito kayo parang nag-aaway-away kayo. Dahan-dahan kayo nawawasak. And mahal ka talaga ng person na to, itong bago. Mahal ka talaga niya. Pero parang nakakaramdam na din siya na parang lumalabo na kayong dalawa. So, kasi ito yung parang approach dito eh. Magkakabalikan kayo ng ex mo. Kasi parang gusto mo din na bumalik sa ex mo eh. Mawawasak talaga kayo dito ng person na to. Virgo, you might have fire sign in your chart. Check your placement. Magkakabalikan talaga kayo nung isa. I mean, nung ex mo. Parang mabalik yung harmony ninyong dalawa. Ng ex mo na to. Kasi parang mag-heal in a way. Parang mag-heal yung sugat dahan-dahan sa mga nakaraan ninyo. And also, parang makikita mo din yung parang bagang dahan-dahan kayo nag-uumpisa ulit. And dahan-dahan bumabalik yung harmony ng pagmamahalan ninyo with an ex. And parang dahan-dahan din na parang nakikita mo might be sa mga kakilala ninyo, sa mga people around you is para bang tanggap. Parang ganon. Parang tanggap. So, there's a possibility. Ito yung suggested approach na pwedeng mangyari na magkakabalikan kayo ng ex mo. But, on your part, gugulo pa rin sa isipan mo itong person na to. Itong hiniwalayan mo. Kasi, may isip mo siya eh. Parang pagka, hindi ko alam kung parang mararamdaman mo na sayang. Parang ganun. Sayang. Parang sayang ang bait niya, mahal niya ako, minahal niya ako, and then ganito lang yung ginawa ko sa kanya. So parang hindi ka na, minsan hindi ka makakatulog sa gabi thinking about him. Kasi minahal mo din naman to. Parang yun na nga sabi dito is unexplainable pull can't resist. So parang hindi mo, kumbaga, kailangan mo talagang umiwas sa kanya at hindi na siya kontakin pa. Kasi kung magkakaroon pa kayo ng kontak dalawa, mababalik ka talaga dito pa rin. So, since gusto mo nang ayusin yung pamilya mo, yung ex, yung nakaraan mo, dapat kailangan magpatuloy ka na doon. Kasi, hindi mo kaya na kung may contact pa kayo nito, kahit nagpapatuloy ka na doon and maging friends na lang kayo. Parang hindi pwedeng friends eh. Magkakabalikan at magkakabalikan talaga kayo. Kaya kailangan no contact kayo hanggang sa makamove on na lang kayo sa isa't isa. Kasi yun nga, hindi mo nga talaga ginusto na iwan siya. Sa totoo lang, iniisip mo din na balikan siya.
pero iniisip mo din yung responsibility mo, yung pamilya mo, na nabubuo kayo ulit. So, what you need to know here? Okay, Virgo. I can see here there is a coming possible na hindi ko naman sasabihin na dapat hindi mo na binalikan yung ex mo, pero para sa akin kasi parang sa ginawa Virgo, okay, alam ko madaming Virgo ang sabi hindi para sa akin to, or parang baliktad yung reading. Pwede naman kasi talagang baliktad. Pwedeng sa cross-watcher to, and si Virgo yung person ninyo. Okay? Kasi ang nakikita ko dito, itong pagbabalik mo sa ex mo, pwede kasing mangyari na magkakaroon ng challenges sa inyo. Kasi parang pag-aawayan nyo pa din yung mga issue ninyo ng nakaraan. So, kumbaga, hindi naman siguro agad-agad, like nagkabalikan na kayo tapos mag-away agad, hindi naman siguro, pero darating yung mga araw, darating yung mga buwan, parang mababalik pa din yung mga issue before na pinag-awayan ninyo, might be about third party, and magiging challenge to sa pagsasama ninyo, sa pagbabalikan ninyong dalawa. So, through this, parang maiisip mo yung bagang hindi ka pa pala naka-move on from what happened before, dahil ngayon na nagkasama kayo ulit. So, hindi ko man siguro sasabihin na nagsila ulit, pero parang kailangan yung iwasan to eh. Kailangan kasi na excuse me, kailangan kasi nga ngayon na bumalik ka na, inayos yun na, wag nyo nang ibalik yung nakaraan. Kailangan wag nang, hindi man makalimutan yun, pero wag nang ibalik sa new chapter na binuo ninyong dalawa. Kanina pa kasi ako nagsasalita, ilang personal reading, and ito, so parang hindi pa ako nakainom ng tubig. Anyway, your hope here is really totally masave itong marriage na to, or itong pagsasama na to na binalikan mo. Kasi ayaw mong pagsisihan to na bumalik ka dito. So, this is your hope na kumbaga mabalik yung harmony, mabalik yung spark, mabalik yung mga masasayang mga nangyari sa inyo before, or baka sabihin natin na madadagdagan pa ng happiness, enjoyments, and love dito. This is your hope. But your fear is the disappointments. Okay? So, baka may mga disappointments, and also baka may tinatago pa siya, baka as a point na ikaw din, na baka maiisip mo yung itong person na to, and baka magkakaroon sila ng pagdadalawang isip, or baka madami ka mga iniisip na possible na pwedeng mangyari sa pagbabalik mo dito sa ex mo, and possible thing also especially about cheating in a way. So, but you are still trying your best na during this pagbabalikan ninyong dalawa, you are trying your best na magpakaasawa or magpakananay, parang trying your best na to be okay, to be practical, na kailangan gawin to kasi may asawa ako, may mga anak ko, kailangan kong gawin to, hindi na ako kailangan umatras pa dito kasi pinagdesisyonan ko na to na ayusin. So, the potential outcome kasi dito is, let's see, etong sa inyo ng person na to, okay, etong new person na to, meron talagang ending sa inyo.
meron talagang mangyayaring ending kasi you will choose to end that talaga. Ikaw na yung mismo mag-choose ng ma-end na to. Kasi nagbabalikan na kayo with the next eh. Parang as a point na ayaw mo na yung parang hindi na masaya. Feeling ko ito siya, itong bago na to. Mag-aantay pa din to sa'yo. Feeling ko sa pagbabalik mo sa ex mo, magkakaroon pa kayo nito ng communication kahit papano. Kumbaga dahil hindi ka pa makamove on dito sa kanya eh. So magkakaroon pa kayo dito ng mga communications or a bit tricky, like a bit relationship or mga ganong mga bagay kahit nagkabalikan ng kanyang ex mo. Pero darating kasi yung araw na you will going to decide to cut it off. Parang pagpaplanuhan mo to na i-cut off na. Kasi feeling ko bakit you wanted na din itong person na to move forward, kumbaga to heal as well as you. Kasi parang sa pagbabalik mo dito sa ex mo, dahil hindi ka nga sure, di ba? Minsan, sa pagbalik mo na dito sa ex mo, hindi ka sure pa rin, dahil may fear pa rin sa'yo, na baka lokohin ka ulit. Nagkakaroon pa kayo ng communication itong person na to, itong new person mo. Nagkakaroon pa rin kayo ng communication, and might be itong new person mo is still waiting for you na to come back. Could be. But then, darating kasi yung araw where the potential future is ikaw na mismo yung mag-decide na hindi na ako masaya sa ganito. Kailangan ko nang putulin to. So, puputulin mo tong new person and magpo-proceed ka na towards your family, your past. So, para maging okay na ang lahat in a way, you're going to walk away emotionally na from this new person. And para maghilom na din kayo pareho. Kasi habang meron pa kayong communication, mahirap na sabihin na dahan-dahanin nyo, hindi pwede eh. Kasi nga, sabi nga dito, magnetic, unexplainable pull can't resist. You can't resist this person talaga. So, kailangan desidido ka na putulin to at putulin na yung communication until sa magpatuloy ka na doon sa past mo, sa family mo could be. So, Virgo, you might be dealing here with this new person, okay? Not the past person. With this new person, you might be dealing with Aries, Sagittarius, Leo, could be a Gemini, Virgo, same Virgo, could be, you might have fire sign in your chart as well. You might be dealing with Leo, or Aquarius, or ano pa ba? You might also be dealing with Cancer, Scorpio, Pisces, or Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. So Virgo, that is my reading for you. Thank you and God bless.